mga kabrigada, kini ang inyong alagad nga si Kabrigada Carlo Guzman Duga-Duga. Mubarog alang sa kamaturan, mubarog alang sa kangayan ug kagawasan. Generals, be proud of Jensen again. Barug Jensen! Agosto 27, tuig 2021. Maayong buntag na usab kaninyong tanan. O kini ang inyong alagad, Kabrigada Val Gilaran. Kami ang inyong makauban, usak ka programa kini nga muhatag kaninyo o katin-awan sa mga isyu nga nagalabdikit ka natong tanan o atong ipaklaro. Carlo Duga-Duga. Right, isyong atong hatagan og pagtagada, himay-himayon og atong taltagon aron nga maghatag kini kanatog dugang kasayuran ug kaalam. Every day dinhi sa Brigada News sa TV, Brigada nga Val sa atong programa ang Encuentro. Karong nga buntag atong giawhag nga atong mga kabrigada kinsa katong gusto nga mo salmot sa ato ang programa pinaagi sa pagtunol sa ilang mga komentaryo. Atong mga viewers karong buntaga mamahimo na kamong mo text sa inyong mga comments sa atong hotline number 0930-764-0675. Unya naka-flash usab kana diha sa inyo ang maong numero diha sa inyong mga TV screen. Send your comments alang dinhi sa atong programa o atoa ka ng basahon samtang nagpadayon ang atong programa. Samtang sa pika sa bahin, unang isyu nga tagan og pagtagada Brigadang Val gisuspenso sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth ang claims sa mga tambalanan o mga medical professionals nga dunay reimbursement claims nga ginaimbestigahan tungod sa gitawag nga fraud. Kining ilang claims nga gi-justify Brigadang Val nga dunay gikadudahan, gikatahapan nga pagpangilad Brigadang Val. Kabrigada, ning Sabado lang mi pagawas og PhilHealth Circular Number 2021-0013. Ang PhilHealth alang sa temporary suspension of payment sa mga claim nga nagapailawom og investigasyon tungod sa fraud. Paklaro hinuon nga dili tanang ospital, take note, dili tanang ospital ang apektado sa temporary suspension. Brigada Carlo. Right. Og tungod dinhi Brigadang Val, nahimo karong alaot ang atong mga kaigsuonan. Labi na sa atong mga kabus nga mga kaigsuonan. Porting luoya. Mao gina ang actual nga impact diha Brigadang Val, no? Nining pag-suspenso tungod kay of course ang atong mga tambalanan makapadayon pa mangyapon sa pag-operate, pero ang maong tambalanan gipahunong una ang ilang claims, gisuspend ang ilang claims, no? Nunya pending investigation. Kasagaran mo abot nga panghuna-huna ani karon sa ato mga kabrigada. Unang pangutanan nila, nganong gipahunong ni? Although temporaryo, pero nganong gipahunong? Unya, nganong nahitabo ni? Unsay mga problema? Unsay mga hinungdan? Nganong mi pagawas karon og usa ka order, no? Circular ang PhilHealth nga iundang una ang pagbayad. Unya karon ra ba Brigada Carlo, naanay daghan kayong hulga ani, di ba? Hulga ani sa mga nurses, sa mga frontliners nga moano sila. Ang uban nila mang-resign na lang, muhawa, kunya muhimo sila dako kayo nga mass resignation o medical lockout. Unya ikaduha pa gid ni Brigada Carlo, ginakulbaan sa ato mga kaigsuonan karon. Misma kita, ako, ginakulbaan ko. Kay manirado ang mga hospital og ingon ni ani. Of course, kisa pa may mo padayon sa pag-operate Brigadang Val kung panalitan wala na yung mga nurses, mga frontliners nga mo serbisyo sa ilang tambalanan. O niya, secondly, lisod ba karon ang pagpangitag trabaho. Pero ang ato makaigsunan nga mga nurses Brigadang Val magduha-duha na dito sa Cagayan de Oro na nawagan ang medical center dito nga mang-hire sila og additional nga mga nurses why mitagad sa mga panawagan. Ang local government unit sa Cebu City na nawagan po pero wag gyapon minus ang turnout sa mga applicant sa Brigadang Val. Tungod kay nakita nila nga lisod kaayo ang pagpanarbaho karon isip pa frontliner diya sa mga nag-unang mga tambalanan Brigadang Val. Maugid ka na ang dakong problema. Mga kabrigada, Brigada Carlo, atong makauban karon sa atong live sa atong linya sa telepono ang Public Information Officer sa PhilHealth Regional Office Region 12 nga si Ma'am Hana Naanip. Ma'am Hana, mayong buntag, welcome diri sa atong programa Encuentro sa Brigada News TV. Kauban na to si Brigada Carlo o si Brigada Val Gilaran. Good morning, Ma'am Hana Naanip.
Good morning sa inyo, Kabrigada Val and Kabrigada Carlo. Sa tanang tagpaminaw din ha, Sir Jensen, may buntag kaninyong tanan. That's right. Thank you so much for your time, Ma'am Hana, no? And being the information officer sa PhilHealth, dako kay kagkabahinan. Aron nga atong mapasabot ang atong makatawan, mga kaigsuunan. Pareho ko nung edukar sa atong mga kaigsuunan karong buntaga nga nagatanaw sa ato ang programa. Ug unsa ba hinungdan nganong ang PhilHealth sa pagkakaroon may pagawas man og memorandum circular nga isuspenso una ang pagpamayad sa mga claims sa mga tambalanan. Well, una-una klaro ho nato na sa tanang tagpaminaw nga dili siya applicable for all. Kanang atong circular nga gipagawas karon is intended only for facilities na naay irregularities. Okay. Kanang naay mga fraudulent acts, kanang naay mga violation sa atong mga accreditation policy, o kanang naay violation sa ilahang performance commitment. Okay. Mao naman to ang affected, dili man siya applicable for all. But pasabot-an na ginatarong ra ni PhilHealth pag-manage ang atong pondo kay nga no, syempre magbayad-bayad ta sa ilaha. So kung dili sakto ang ilahang trabaho na ay mga fraudulent, na ay mga kung sani kanang violation sa policy, kanang na ay walay pagsunod sa mga warranties sa accreditation sa ilang performance commitment, syempre, dili na to sila bayranan. Kato lang ang mga facilities na tarong kay ilahang commitment sa atua. Kaya nga naman, kada mga facilities ba before they are accredited with PhilHealth, they sign their performance commitment with us. Na sila giingon nga kami mo partner mi sa PhilHealth o mudawat mig mga pasyente o ma-provide mi mga services o musunod mi sa tanang mga circulars, advisories, tanang mga guidelines nga ipatupad ni PhilHealth. So nga naman karon nga naanata sa ongoing na ang atong pag-serve sa mga kliyente nga numang na may mga violations. Okay. So Now, mo na kaning ang imong giingon, Ma'am Hana, nangandam lang ni. Kaning imong giingon nga violation sa performance commitment. Meaning to say nga dunay commitment nga ginapirmahan, ginasabutan ang PhilHealth ug ang mga respective hospitals. Unsa ni nga matang sa mga commitment gani, ma'am, ato kunong isubli? Ay kadaghan ba ya na sa commitment unang-una kaning dinhi is nakastipulate representation of eligibilities both pasabot ng sakto ang ilang mga facilities that they are duly registered, licensed, certified healthcare facility capable of delivering the services expected from the type of healthcare provider that we are applying for. So, mauna siyang una-una, no? Representation of eligibilities. Ikaduha, compliance to pertinent laws, rules, and regulations, policies, administrative orders, and issuances. Sa ato pa, musunod din sa inyo nga patakaran, sa inyong mga circulars, sa inyong mga advisories that we shall abide. I-specify na lang na ako pag-mention, ha? Okay. Sige, ma'am. Ingon sila diri sa ilang commitment na that we shall abide with all the implementing rules and regulations, memorandum circulars, special orders, advisories, and other administrative issuances by PhilHealth affecting us. Okay. That we shall abide and with all administrative orders, circulars, and such other policies, rules, and regulations issued by the DOH and all other related government agencies, instrumentalities governing the operations of healthcare institutions in participating in the National Health Insurance Program. So sa ato pa, nakastipulate yun no, sa ilang commitment nga mo-abide sila sa kanang mga patakaran, musunod sila, o dili sila mo-violate. Kaya kung mo-violate sila, na sila yung mga corresponding sanction. Kasabot na sila, uy, I know. well, unless wala nila gibasa ang ilang performance commitment before they sign. Okay, Ma'am Hana. Kaning circular order nga gipagawa sa pagkakaron, unsa may focus ani karon? Is it gumikan kay dunay violation ang mga tambalanan sa ilang commitment sa ilang commitment diha sa inyo, ha? Or mas bugat karon ang rason nga dunay fraud nga na-establish or naitabo sa mga claims gikan sa mga tambalanan?
Mogid na siya. That is in relation, no? Issuance of Circular Number 2021-13 na suspending payment of claims that are subject of investigations pertaining to fraudulent, unethical, and or abuse of authority. So, kanang mga nag-abuso sa atuhang pondo, kanang nagpataka lang sila mga overcharging, kanang nag-overbilling sa mga pasyente nato, kanang nag-hoard sa mga ghost patients nato. Okay. O kana, no, muna sila ang mga affected aning temporary suspension of payment of claims. So in other words, dili siya applicable for all. Kadturang na ay violation. And the circular is issued in the spirit of proper fund management and fraud control. Ma'am Hana. Ang sa PhilHealth Manggod, no, imperative on our part to implement the measure to ascertain the security and sustainability of funds. Okay. Ang sa ito alang Manggod, ganang kailangan sakto ang pag-disburse sa funds. Katura sa mga claims na sakto po. Kanang dili kemang-kemang ba? Okay. Nindot Brigada kayo ang ibog pagka-explain, anak, Ma'am Hana. Pero kadugay-dugay naman ng partnership nato sa DOH, sa PhilHealth o kining mga healthcare providers nato. Nganong karon lang ni siya na bantayan ang kining mga fraud o kining mga violations nilang nahimo? Dapat dugay na unta ni sila na disiplina para tuloy-tuloy na unta ning serbisyo nato. Actually, dugay na, sir. Katong 2016 pa, di ba, na anatay gipagawas gani nga kana sila mag-monitor gina sila sa ilahang performance no sa atua. Dugay na ni siya kanay murag reiteration lang ba, murag reminder lang kay murag of na ani na observe nganong ingani na mo karon. So dapat tarong sa nato, please be reminded ha nga pati sa PhilHealth kinahanglan na mo tarungon pag-manage sa pondo. So tarong nga po ninyo murag ingana lang ba kani siya is a reminder lang no kay dati naman na siya. O bisan sa dati pa nga atong implementing rules and regulations sa atong RA 7875 na ana na dito. Na dito nga kareng mga facilities pag mag-partner sila sa PhilHealth, mag-provide lang sila sa services nga tarong para mabayad din sa ilaha. O pananglitan na sila mga violations sa atong mga policies, then syempre si PhilHealth mo ingon pod ay teka lang, di ba naamoy commitment o naamoy gipirmahan sa accreditation ni ingon ani nanong nag-violate naman ta. Ma'am, sa imong murag kuan lang ni siya, murag reminder lang ni siya ba? Sa imong presentation nakita nako nga kining mga providers nato medyo dugay na sila nga gina-remind no, dugay na siguro ba na nasilutan na, pero nganong ingani gyapon ilang ginahimo kining circular pa nga gipagawas karon sa PhilHealth, makahatag ka ni nila og katuliran, meaning naaba ka sila disiplina nga madawat na nimo bag-o sila, what I mean. Well, hopefully, katong mga ma-remind, katong mga nag-violate, ma-remind sila o mahinumduman nila, ay, teka lang, basahon sa nako akong commitment daw sa PhilHealth Day, tanawon daw na ako, Day, kung unsay akong giingon dito, Day. So, siguro, no, we're just hoping na this one would wake them up, no, would remind them na ay naaday ko commitment sa PhilHealth. Yung anay di ay ang akong buhato na ako gibirmahan before ko nag-partner sa ilaha. So, I think I need to remind myself. So, mauna dapat ang ilaha mentality ba? Remind themselves that before they apply for accreditation with us, they have signed certain commitments na dapat nilang buhaton para mag-partner sa AMUA. Ma'am Hana, kanang Brigada Carlo ato ning gusto natong mahibaw-an kay matud nimo kini nga circular dili ni para sa tanan. Katuran ni sa mga salawayon. Yeah, dito na sa mga yes. Ma'am, naabatay. Itong nanay ko nanay abuse, no, na abuse, na unethical acts, na mga fraudulent acts. Katong questionable ba ang ilang pag-file sa claim sa atua. Ma'am, pwede una para sa kay balot. Pwede minimo matagaan og numbers sa mga hospitals diri sa Region 12 or matagaan minimong kopya kung kinsa ni sila nga mga hospitals ang maigo aning TSPC nato kini temporary suspension circular. Circular. Yeah, I have to ask permission from our legal service office now if we are allowed to do so. Kasi nga, di ba, sa ato Manggod,
pag under investigation ang particular facility or particular individual, dili ta pwede mag-divulge sa name or dili ta pwede mag-identify hangtod wala pa'y verdict or wala pa'y final view nga findings ba, di ba? Okay. Kaya nga ito, malanggo doon So, Brigada Carlo, Ma'am Hana. Oh, I know, no? Ang mga media ba, murag excited yun sa mga issues like that. I know, no, understandable man good siya, kaya murag siya hot cake yung issue karon. Pero, hangtod wala pa'y final decision, dili ta pwede siguro, no? Brigada Carlo, Ma'am Hana, wala ingani na lang nato, siguro. wala na yung mga final decisions ba? Ma'am, tagaila lang mi siguro idea kung like for instance diri sa Jinsan, pila ka buk hospital diri ang medyo naigo nini kay sa ako magong nahibaw-an nga once ma-implementing TSPC sa mga health providers nato, ang mga membro po dili sila maka-avail sa kining benepisyo sa PhilHealth, tinuod ba na? Hangtod accredited sila with us, they're obliged, no? They are obliged to provide the services to the members. Kay naa sa warranty sa accreditation na adikto nakasipilate na mo provide sila services sa atong mga members. So another violation na on their part, no, if they are not going to accept our members. Okay. Ma'am Hana, Murag magka-breach na sila sa warranty sa accreditation. so meaning to say, bisan pa man kung Magka-violate na sila ng, according pa to our lawyer, na sila ay violation o that would incur kung once proven talaga, pwede silang ma-imprison o pwede silang ma-penalize. Delikado. So meaning to say, Ma'am Hana, ato'y klaro, nga bisan pa man doon ay suspension sa payment, no? Sa ilang claims. Claims, yeah. Sa maong ospital, obligado gyapon sila nga mudawat sa mga membro sa PhilHealth nga magpa-admit sa maong tambalanan. Oo, kasi part na sa ilang commitment sa AMUA. Right. Part na sa ilang gipirmahan sa pag-apply nila for accreditation. So dili maka Oo, they are obliged. Yes, they are obliged to do that. So pag they violate, then that's another violation that entails another sanction. Right. So they should remind themselves for that. Meaning to They say should nga remind themselves. bisan pa man og suspendido ang ilang claims upon investigation for further investigation, ang ato makatawhan nga mga membro sa PhilHealth mahimo gyapon nga maadto dito sa mga ospital. Tangita gamay nga idea, Ma'am Hana, dinhi sa Jansan unya entire Region 12. Pila ba kabuok ang na subject niini without mentioning the hospitals and the persons, no? Kay duha man ni Brigada Bal. Yeah. It is the hospital and a person. No, nga nag-claim. So, any idea, ma'am, for our viewers? No specific figure sa pagkakaroon, pero all these facilities are under, some of these facilities are under investigation po. Nako. And gusto lang po na mo i-remind na, di ba, ang ilahang commitment is abide by the rules and regulations, Right. follow order, circular. Yung latest na circular giingon ni PhilHealth, especially sa COVID na to. Sa COVID, dapat yeah. no balance billing na siya. Bot pasabot ka nang dili sila mo charge beyond the package provided by PhilHealth. So, kung dili sila mo sunod ana, that's already a violation na dili na sila nag-abide sa among rules and regulations nga naka-stipulate sa circular nga niingon ana. Pananglitan, di ba? Kung ang pasyente ma-admit critical iyang condition because of COVID, Okay. hangtod 786,384 ra siya. Okay. Kung mild iyang case, hangtod, tama lang siya sa 43,997. In other words, they should not go beyond that. Kasi kanang ato ang mga COVID cases, NDB na siya supposedly. Sa ato pa, no balance billing policy or ang member dapat magawa sa hospital nga na COVID na wala exist. Kay ang sa ato ang policy, NBD na siya. Sa dili siya dapat i-charge beyond that. So kung na-violate na ang hospital in that case, then subject na siya for investigation karon. Subject na siya for review. Kung anong na-violate man ka, kay naingon man ka sa imong commitment dinhi nga dili ka mo violate. So answer us in 3 days. Oh, yeah. O diba, kung dili nila mo tubag in 3 days, then that's the
time nga si PhilHealth mo submit sa ilang name sa central office para sa President and CEO may issue sa CSPC. Diba? Kay doon ay makaso, ma'am Hana, no, dito sa Cebu nga atong naibaluan nga ang ilang mga pasyente na matay pa gani Brigada Ambal o ang ilang billing dito ni excess og almost 2 million. Now in this case, kumikan kay critical man ang iyang classification, supposedly no balance billing gid unta ni siya. Yes, exactly. Mauna siya sa atong policy. So, mauna gani nga ingon ni PhilHealth, kaning atong circular is only for hospitals nga kadtong na ay questionable ang ilahang pagban sa ilahang claims. Mauna na siya. Okay. Ganong wala man ka nasunod. Ingon ani man ang ingon sa atong circular, tama naman ka diri. Ganong nag-charge man ka beyond that. Okay. So, Ma'am Hana, Ma'am Hana, doon na po laid. Like, kung panalitan na moderate, no? Moderate ang classification sa kaso sa pasyente. Tapos ilang gihimong critical. Again, that's a violation and that is... yes, that's specifically upcasing, no? Ang tawag nato ana upcasing. Unsa sa kamagyan, ma'am? Unsa tawag ana, ma'am? Upcasing. Upcasing. Ang tawag ana upcasing. Oo. Gi-elevate. Gipadako nimo ang Kaso. ang case nga bisag mild lang ang pasyente o ang kaso, gipadako nimo nga critical ang condition sa pasyente nga mild raman to. Okay, in that short, is upcasing. doon ay mga ospital din sa So, Region mao na 12. siya nga ingon din sa ato nga kadturano may mga fraudulent, may mga unethical and abuse of authority ra ang tamaan ani. Okay. So, mao Kining na nga upcasing. temporary suspended of payment sa ilang claims kay nasa violation. So kining upcasing nga imong giingon, dunay nahitabuan ni dinhi sa Region 12 og Jensan nga kaso. Mao nang dili pa nako gyud ma-mention Ma-confirm. sa pagkakaroon kay under investigation. Okay. Now, ma'am, ingani ma'am. Siyempre, dili man good na to na siya dayon maingon kay wala pa man ta kay balog yun, no? Interview na to ang pasyente, pangutano na to, i-review na to ang chart, how many days, itong models and medicines nga atang sa pasyente, pang critical ba ang condition or pang moderate ra. So, i-review ko na siya tanan. So, kung may mga findings yun na, ito yung mga ebidensya, no, nga nag-upcase ka. So, that's the time na masuspend talaga siya. Okay. Now, ani nga kaso, ma'am, for example, hospital, no? Unya tapos dunay person. Kanibang person nga under investigation pod due to overcharging doctors ni. Example. Doctors ni. Okay. Unsa man? Ang ato pangutana is kuan man suspension of claims man sa hospital o sa person. Kining person nag-refer ni sa doktor. Kung kinsay nag-overcharge, kung kinsay na-adicto, kung kinsay na pirma, Okay. kung kinsay involved no, sa situation. So dili necessary nga doktor, probably basig ka ng taga-billing section. Basta kung kinsay na-adicto, nagpirma-pirma o kinsay involved, mauna siya, no? Mauna siya. Eh, di ba sa mga mag-file some case, we are speaking of ang sama ni kanang evidence-based man ta. Correct. Dili man ta pwede sa solti-soltera. Dapat na evidence siya gyud. No? Dili man ta pwede ma-charge sa particular person, sa particular facility, nga wala tayo sakto gyud or klaro nga ebidensya. Okay. So, tanang Kinsa may allegations based on evidence gyud. Kinsa may nag-investigate nila karon, ma'am? Kinsa nag-investigate nila, ma'am Hana? Unya kinsa pod ang mopasakag kaso nila? Ang atong mga friends sa Legal Service Office, mao na sila mag-conduct of investigation. Okay. So, kanang mga naadira sa Legal Service Office, mao na sila mo check, mo tanaw, unsa ba ang sitwasyon sa mga charts ana, mag-conduct na sila ng mga domiciliary visit, mag-investigate sa facility, daghana nga procedure nga pagabuhaton nga makitaan gyud no sa saktong ebidensya before ta ana mo submit sa mga names sa facilities nga
nga candidate no for temporary suspension of payment of claims. So in other words, dili lang po siya basta-basta na itong buhaton. Kahit proseso, dili man po ingon nga, oy hala, ikaw ha, nga pagkadungog na ko, nga nag-overcharge ka, anak dayon, dili, kinahanglan nata ebidensya. Unsa may ebidensya nato nag-overcharge. Diba? Na investigation, na visit sa facility, na review sa mga charge. Ma'am Hana, kining diri sa ato ba kay balota sa Region Okay. 12, daghan kayong mga hospitals diri. Unya karon mag-start ang investigation kay naa naman kay ingon nimo daghan. Ang ato bang mga tao diha karon sa PhilHealth sa legal, naabata enough numbers nga magagunit ani investigation kay basig mudrag ba niya ang serbisyo na pod sa mga katawhan nato ani masakripisyo, ma'am? Very recently, nag-hire tag additional 10 no, na personnel under the Legal Service Office to do the job. Sa Region 12. So, Sa Region 12 di yeah, ma'am? sa Region 12 alone. Okay. Yes po, yes po. Ma'am Hana, doon na lang ko ipaklaro sa imo ha. Nganong gikinahanglan pa man gyud nga i-suspend ang claims nga pwede raman nga kadtong iyang claim for a certain period of time, pag ma-check dito nga dunay fraud, pwede man to ibalik sa hospital lang para nga ilang i-rectify ang ilang claim kay basig doon nalay sayop ba. Not necessarily suspending the claim totally. So for a certain hospital. Yeah, actually, they are given 3 days, di ba? They are given 3 days naman to answer the allegations. And once na ang ilahang rason is justifiable enough or rational enough, dili man nato na sila i-submit ilang name for suspension. Okay. Kadtura man, ang mga unjustifiable na gyud ba, kanang dili na gyud mutuuhan ang ilahang explanation no sa ilahang mga charges. Kadtura. Di ba O ma'am? kanang si PhilHealth, dili man na ura-urada mo issue og TSTC or temporary suspension of payment of claims. Naanay first warning, naanay second warning, o ika-third, dili na gyud mo too sa atoa. Then that's the time na we submit the name for the president and CEO to issue the TSTC. Dili man ang regional na, ang central office man. Oo. Kanang 3 days. At ang sa AMUA lang naman is to conduct the investigation, to recommend to the central office and for the central office to verify and then finally issue the TSTC. Kanang 3 days, Ma'am Hana, nga inyong gihatag sa ila nga mo explain. Dili ba na short ra kaayo nga time, Brigada Carlo, no? Tulo ra ka adlaw. Siyempre, mo tubag naman ka sa pangutana nga nung nagsubra-subra ni imong charges, kung sakto naman, di ba, kay ingon ani ang akong gi-employ na health intervention sa iya, mauni siya kadugay sa among facility, mauni ang gigamit, mauni ang mga lab and services, mauni ang mga charges sa iyong room and board, and charges. Kung nakabag naman na siya sa ano man di ay nga padugayon pa na to. 3 days is long enough actually to answer a simple question, di ba? Ma'am Kung Hana. naman ang question nga, kung nag-overcharge ka, o di justify mo, di ba? Okay. Ma'am Hana. In less than 1 hour, kung sakto lang naman na akabasihan sa imuhang action, so pagali anak mo tubaboy, di ba? Okay, noted. Ma'am Hana, kaning like for instance karon may investigahan, no? Nya makitaan karon nga proven nga bugat gyud ang ilang nahimo nga sala. Unsay kahitnat-nat nani sa hospital o katong person gyud nato, doktor ba ka, nurse o ang mga taga-hospital mismo? May naana siya sa atong implementing rules and regulations sa atong regulations for that matter na ay corresponding penalty sa pagbayad na amount na bayaran og na imprisonment na dito sa atong IRR. Okay. Open na to ang atong IRR. Okay, doon na ba'y na-penalize ani ma'am? Yeah. On record. Dili lang tingali karon kundi probably before because we're talking here of the cases from 2016 nga doon ay mga ghost patients ma'am Hana, no? So, ang akong question is gikan sa una hangtod karon doon na ba'y mga ospital nga na-penalize, pinasikad sa ilang violation?
ang mga violations sa atua. Tapos during the time pa of Attorney Joseph Lubanon, I think wag na natin ang interview with President before. I think no, na niya. So, dili ka na to usbon-usbon. Ang sa ato alam, gusto na nato ipalapos sa katawan niya. Your health is true no to its mandate of delivering the National Health Insurance Program and then managing the fund entrusted to the institution by the people. So, sa pa, ang ato ang ginahimo lang nato, ang dapat nato mabuhat o buhaton o kanang ginamanage lang nato sakto ang atong pondo. Kung naay mga violations, mag-impose ng penalty. Di mo man na siya dapat. O Okay. mga facilities na before they would acquire it with us, time man na silang commitment sa atua na kung naan sila violation, in-ani ilang penalty. Okay, Brigada Val? Ma'am, Ma'am Hana, katubang mga providers na to, health providers na to sa inyo, no? Nga nakita na ninyo ahead of time nga doon na diferensya gyud. Naana ba ni sila warning ninyo, gipadadaanan ninyo silang notice nga dapat kumplituhon na ninyo oy kay para madali po na inyong payments? Oo, just like what I've said, di ba, my first warning, my second warning, di ba? Yeah. Aware na sila, inform na mo na sila, dili na mo na siya nga, karong adlaw daan, ano na tayo, dili, no, gina-inform na sila, kasi balo na sila. Nga in spite, ana, wala gid gyapon sila nagatugon sa inyong mga instructions sa manana? Siguro, i-resign from time to time. Alam naman po natin, minsan, paalala, mo, na taong nakakalimot. So, siguro, parang ganun po programa dyan. Okay. Okay. Brigada Val, Ma'am Hana, dunay reaction dari sa atong mga viewers, no? From 3793, matod pa niya, Sir, halimbawa, dili po COVID ang sakit, like na-aksidente po, tas i-charge nila, sir, sa COVID. Unsay, kuha ni mo, ma'am, comment or reaction? Kay doon ay kaso dito sa Cagayan na Brigada Val, no, na aksidente. Tapos gidala sa ospital, giswab. Unya COVID, unya namatay. So kadto chargeable sa COVID or unsa may charge adto, ma'am? Yes, ma'am. Hana? Kung unsay ang basihan sa pagbayad sa mga facilities na Okay, video. Okay. Kung ang final diagnosis is accident, bayaran na to as accident. Kung ang final diagnosis is COVID, bayaran na to COVID. Okay. Pero yun ani nga kaso, Ma'am Hana, madakpan pa ninyo ni or makita pa ninyo ni sa inyong level. Like for instance, kay Dre sa Jinsan, dagang kong nadungog diri, nadungog nako nga na-disgrasya lang sa dalan, tapos pag-abot sa ospital, COVID na, namatay, gi-cremate na dayon. Ingon ana, unay mag-complain nga mga kapamilya, makitaan pa maghapon na ninyo sa inyong level sa PhilHealth? As long as the member would file a complaint and would stand to their allegations, the evidence, then PhilHealth would know. No? Pero kung dili mo sulti sa amo ang member, then how would we know? Kaya nga ang mga members nato, ina-remind nato nga from time to time, be vigilant ba in terms of availing of their benefits of our access. Okay. Hindi nato umura gusto gid nato awayon ang ato nga mga facilities, no. Kay friends man nato sila, syempre partners nato. Okay. Na the National Health Insurance Program help protect our funds. Paano? Kanang kung naanay may mga questionable nga mga experiences in the facilities, isukin nila sa PhilHealth, mo file sila og complaint and then stand to their attestations or do their allegations. So that's the time na mo impose the penalty, no? At mga facilities, mag-conduct of further investigation, mag-recommend ka for administrative ba or whatever case nga pwede applicable sa ilaha, or the central office to do the final action. Let's first on this. Sa members lang nato, nga kada tinuod na po ang natubang isulti sa among office. Kung ako experience Okay. Ma'am Hana, medyo kuha na gyud, no? Ang imong
imong linya medyo nagkaanam og kaputol-putol ang imong linya. Ma'am Hana, i-check ko na to otro, Ma'am Hana, napaka. Napa, sir. Napa, sir. Nagputol-putol mga Ma'am Hana, no? Ma'am, mahimo bang makahatag ka og additional nga mga panawagan karong nga bultaga sa atong mga viewers aron pod nga well, of course, gikinahanglan kayo ning panahon nga dunay suspension of claims alang sa mga ospital nga dunay kanibitang alleged fraud nga nahimo or kalapasan sa inyong mga memorandum. Aron nga matagaan og seguridad nga atong makatawan nga bisan pa man ini silang tanan pwede paghihapon makaadto sa mga tambalanan. Yeah, sa tanang mga members na to nga nagpaminaw karon sa Brigada Jansan, ayaw mo katakano or ayaw mo kabalaka nga tanang apektan. Kaning atong circular is only applicable sa katong mga facilities lang nga naay violation sa atua. But pasabot, kung wala naman sila violation, dili man na sa have no right to decline or to reject your need to be hospitalized in case kinahanglan sa mga hospital mo kay na sila commitment sa amo sila gito mga accreditation. Okay, thank you very much Ma'am Hana Naanep sa imong time, no? Ang atong information officer sa PhilHealth Region 12. Brigada Ambal. Thank you, ma'am. Brigada Carlo. So, na-assurance gapon nato mga katawan, no? well said, no? Kayo ni Ma'am Hana ang mga punto na itong nakuha niya o kato nadunggan ninyo mga kabrigada. No? So at least karon gisugda na. Na although pag yun hatag ni Ma'am Hana, gusto gid nato mahibaw anong ta kung kinsa ni sila nga mga hospitals diri sa Region 12 ang ganahan jud ka investigation. Ganahan jud ka nga i-mention. Ganahan unta. Ganahan jud kay ka. Para nga mahibaw-an nato Brigada Carlo. Kay ang nahitabo man gud karon gaengkwentro man gud sila pirmi. Atong istoryahon ang mga health providers sa mga hospitals ingon sila nga problema man gyud ka ang PhilHealth. Kay gina-delayed nila ang among bayronon, ang among koleksyon. Ang ilang claims. Tapos kung rin napunta karon sa PhilHealth, may ang PhilHealth nga daghan man silang problema. Brigada Carlo. So mani nga gusto nato mahibawan. In fairness sa usag-usa kay kita man gud diri balansi ang atong pagpresentar ani nga isyu. No? Kay ang sakripisyo o ang maigo ani sa problema ang mga katauhan mismo diri sa atong reyon, Brigada Carlo. Dunay assurance gikan ni Ma'am Hana, no, nga dili affected ang mga katauhan. So masakit mo diya o niya magpaadto mo sa ospital, pwede gapon mo. You will always be entertained, no? Bisan pa man og kanang mo ospital gidudahan na siya nga dunay fraudulent claim o ni under suspension ang iyang claim karon by virtue of the circular nga gipakanaog sa PhilHealth Brigada Ambal. Alright, sa among pagbalik katangi ang dugang pang mga isyu sa pagbalik sa Encuentro. Welcome back sa programang Encuentro with Kabrigada Val Gilaran. Brigada Carlo, mindot ning sitwasyon karon nato, no? Labi na ning sitwasyon nga tong gisgutan karon. Katubang giingon niya nga abuse of authority, no? Marag naklaro nako dito kagani sa giingon ni Ma'am Hana, Brigada Carlo, nga ang kining abuse of authority kanang mag-charge bitaw sila nga bisag dili gyud dako kayo ang problema sa pasyente, i-charge silang dako, no? So mo na nga abuse of authority na Brigada Carlo. Kanang dili COVID, himo nilang COVID. Right. Halam mo. Nagapabiling abli ang atong text lines para sa inyong mga komentaryo karong bultaga. Ang atong hotline number 0930-764-0675. Naka-flash usab kana ang numero sa inyong mga TV screen. Send your comments ato kanang basahon samtang nagapaday ng atong programa. Murag nalingaw ang atong mga kaigsuonan tingali Brigada Ambal na mati og naminaw kay usa ni ka critical juncture nga isyu kining pag-suspend karon pagpagawas og circular gikan sa PhilHealth Brigada Ambal. Yan, padayon ta mga kabrigada diri sa atong Encuentro. Nasa linya nato karon live si ang atong presidente sa Philippine Medical Association Jensen Chapter nga si Dr. Fidel Piñamante. Mayong buntag, Doc. Welcome sa Encuentro. Kauban na ito sigapon si Kabrigada Carlo o si Val. Mayong buntag sa inyo o
may buntag sa suking tigpaminaw. Right, live ta karon na doktor din sa atong Brigada News TV. Dok, kanang karumutagan na nawag gyud media nimo kay gusto na mong mapaabot ya kanimo kung sa imong comment no nining circular gikan sa PhilHealth nga temporary nga nagsuspend sa mga claims gikan sa mga tambalanan dinhi sa atua Jensan o sa tibok Region 12 ug tibok nasod man ni nga circular, doktor. Tinuod na, sir, kay this is a national issue. This is not a local issue. Oo. And adunay joint statement na gibuhat ang Philippine Hospital Association, ang Philippine Medical Association, o ang Private Hospital Association of the Philippines Okay. regarding the temporary suspension of payment of claims. So this the joint statement of these three organizations, the healthcare providers, issued a distress call to Okay. improve the engagement with PhilHealth. So ang nahitabo man gud diri sa sa temporary suspension of payment of claims, Okay. ang apektado ani ang tanang claims na naa sa possession karon sa PhilHealth, kanang gisabmit na sa ilaha, og katong this will include also those which are under what you call this review or under, and this will last for 4 months. So 4 ka bulan. This came at an untimely. This is very untimely. No, the issue is very untimely considering na ang surge karon sa COVID is ongoing. We heard sa sa news na ang kanang atong mga ospital sa Manila o atong mga health workers dito po nagpanira na ang mga ospital o ang mga health workers dito nag-threat na og sit-down strike. And kaning i-add on mo pa tong ganitong pangyayari, nagdesisyon na ang aming national leadership. Okay. Because of the following reasons. We see that health workers are already fatigued and exhausted in attending to the COVID pandemic. Nahigit isang taon na po ang COVID, kaya na apektado ng lahat ang maski ang psych, ang physical capability ng ating mga health workers is pushed to the limit. Sobra-sobra na ang stress, mental, physical stress. And this is on top of the fact na dito sa Jensan, since June 2020, wala hong COVID payments na binabayad ang PhilHealth sa mga ospital natin. June 2020, Doktor. Yes, that's 14 months already. And there is no explanation coming from PhilHealth as to the reasons why they failed to meet their financial obligation to the healthcare providers. So, kanang imong giyon karon, Dr. Pidiamante, nga starting June 2020 hantod karon, mga pila ni ka mga ospital dinhi sa Jensan ang apektado ani? Tanang mga ospital. Tanang ospital. So bisan pa man kung wala pag-gisyo kining circular, Doktor. Oo, sa wapag issue ni circular, the collection system has already been damaged, no. Di gyud ka makakolekta ang mga hospital and for reasons unknown or not unexplained, which is totally I am talking about the COVID claims, Correct. Kasi yung mga non-COVID claims nakakakolekta naman. Oo.
May konting delay pero nevertheless merong collection. Naintindihan natin yun, yung ano, kasi nga daw sa pandemic, siyempre may mga glitches doon. But dumarating yun yung importante, that the intent and the payment is being received by the hospitals and the healthcare providers. However, in the case of COVID claims, since June 2020, wala hong kahit na process na, wala ng deficiency sa mga claims. Wa gyapon. No payment has been made. Di ba, Doc, dun standard man nga ang claim gikan sa tambalanan hangtod ngadto paingon sa PhilHealth, as soon as ma-receive ang claim sa PhilHealth, di ba mag-count og 60 days aron nga makumpleto ang payment ngadto sa ospital, di ba? 60 lang kaadlaw, Doc, ang standard? That is that's the standard set by PhilHealth itself. Okay. During the time we were oriented doon sa PhilHealth, we were made to understand that the duration of processing would be around 60 days. 60 days. And for a while, it has been okay. Pre-pandemic time, we encountered no problem with that. Okay. Dok, dunay kuan ko no? Dunay mga sirkumstansya nga ang overcharging from the hospitals, doktor, kaning pag-level up sa kaso, like for example, gikan sa mild, gihimo siyang moderate, or from moderate, gihimong critical. Mao ni siya karon ang point in question sa PhilHealth nga charging the hospital nga dunay fraudulent claim. Now, considering nga ang imong statement karon gikan pa dai sa June last year, wa pa nabayri. Unya karon gisuspend pa gyud with an additional 4 months. So this is already too much, doctor, when it comes to COVID claim. PhilHealth itself has divulged the figure. No, 27.9 billion unpaid. No, this is a PhilHealth figure. Okay. Of the 27.9 billion, 12.9 billion is in process. 9.0 billion is returned to hospitals. Ito yung may mga question. And there is also 6 billion denied. Oy. So that means to say that they have properly identified. They have identified the claims that they say are spurious and fraudulent, and are properly accounted for. Okay. So if there is an actual count of 6 billion which they denied for such cases, what happens now to 12.9 billion in process and 9 billion returned to hospital claims? Dapat ma-release na kay wala man din problema. Kung katong wala may problema, ngano di man bayran. Sa ilang figures, there's 12.9 billion in process. Subot pa sabot, wala may problema. Kay katong ilang yung nakita na problema, katong 9 billion nga return to hospital o 6 billion nga dinay, mo ito na problema. Mo ito pwede nga i-hold nilang payment. Pero katong mga wala problema, ngano wala man bayran. Okay. Kining 12 billion, doktor, mga pila ni kabulan kay tibuok man ni Pilipinas? I do not have that kind of information, but based on that, I am merely quoting the data released by PhilHealth itself during the which was quoted by our national officers. Now, karon Doc, ang tanan nga mga Philippine Medical Association, ang mga grupo sa mga ospital, nagsabot mo, doon na mo petition or whatever, unsa man inyong kuan karon, target, demand ngadto sa PhilHealth to that extent kay di na po di maayo pod nga magpadayon ni ngani karon. Maugani kay nag-issue og distress call alang dito sa ang tuyuan is to improve the engagement with PhilHealth. But pasabot doon na mga suggestion ang grupo nga aron mas mapaayo ang sistema pagpalakad aning health
the payment scheme and yung evaluation scheme na ginagawa ng PhilHealth, among others, among the demand is sa present system kasi, I'm talking about the system. Sa present system, PhilHealth acts as the prosecutor and at the same time the judge. The judge. Quasi. Kasi sila may mag-ingon nga, kani di man pwede kay na may fraud man na itabuan eh. Nya sila gihapoy mo ka. Fraud yun ni, ana. So, alam mo, yung sa ganyan system, any student of law would tell you that you cannot expect an unbiased or that is already that kind of a system is already tainted with bias. So ang hinihingi ng mga ospital at saka ng healthcare providers is to have an independent body which would cater to or address all issues pertaining to COVID claims, which is other than PhilHealth. No, a third party should be involved. The composition of which should be medical specialists who are involved in the treatment of these cases, among others. No, so sila ang because we are talking about medical cases, and therefore you should get someone who are experts in the field. So these experts would be an independent body, maybe in the national level, who will be who will evaluate all these probable or probable cases of fraud. No, yun yung isa sa mga hinihingi nila. Okay. Dr. Peñamanti, sir, kagahapon ba siguro to ang ongoing committee hearing karon sa Committee on Health sa Kongreso, Brigada Carlo. No? Naa dito, nakita nako, nadungog nako tong distress letter dito. Naa dito mga officials din niyo sa National Medical, uban pa itong mga grupo sa mga hospitals, no? O sa mga healthcare facilities. Now, Doc, naay motion dito nga gusto sa mga congressmen nga ipahunong ning ilahang gipagawas nila nga circular karon kay to nakita nila nagkadako na o grabe na kayo ang sitwasyon o ang threat, no, sa inyong grupo nga moano na mo ang mga hospital manirado na gani, no. So I don't know kung nakay idea ani Doc og nalipay ba mo aning action karon sa dito sa Kongreso? Well, our national officers are merely voicing out the sentiment and the facts behind the fair distribution of health delivery system dito sa atong naton. So ang kuan manggod na itabo diha sa mga ospital, kung dili yun na sila makarecover sa ilang loss, no, sa ilang claims, di sila kakuha sa ilang claims, unsa may paagi nga may tabo aron maka-build up sila o i-develop ang ilang mga ospital to meet the needs of this pandemic. Remember, around 3 months ago, ang problema natin sa tumataas yung mga kaso natin dito sa Gensan, yung mga kakulangan natin ng ICU rooms, ng beds, ng mga ventilators, ng mga gamit kailangan para ma-address yung sitwasyon ng pasyente. So even in the development stage, kaming mga doktor, sinasabi namin yan sa mata management. No? We will give feedbacks na dapat na ito, dagdagan natin yung ating kamang ganito, yung wing na ganyan, tapos dagdagan yung mga ganitong gamit para ma-address natin yung mga ganitong kaso. Kasi dumadami sila ng dumadami. Ang isasagot lang naman ng ospital sa amin, wala tayong pera, hindi pa tayo nakakasingil sa PhilHealth. So, we are standard yung growth ng hospital, stunted yung health delivery system. Kasi hindi siya ma-develop dahil wala siyang financial capacity. So yun ang nangyayari, and bottom line diyan, ang magsasuffer yung public na nangangailangan ng medical attention. Of course. No? Okay. There was a time even na ang ICU bed diyan sa hospital dito sa atin, pinag-aagawan. Nag-aaway na sila sa emergency room para lang yung pasyente nila ang mauna doon sa ICU bed. No? Andun na tayo sa ganung level eh.
And there are also cases, mga 2 months ago, na yung referral coming from outside Jensen, namatay na lang sa parking lot. Kasi walang mapapasukan eh. Okay? So these are the issues that we face every day. No? Every day. Doctors are supposed to be facing clinical issues lang. Pero we cannot close our eyes on the management issues katulad nito because we're talking about the whole system. Right, once a part of the system bugs down, the whole system bugs down. Correct. Para rin yung para ang problema natin noong una, para paano tayo pupunta sa isang lugar, wala tayong sasakyan. Ito, meron tayong sasakyan. Pero wala namang gasolina. Hindi rin tatakbo yan. Ganun lang yun. Right. Kaya kung panalitan doon yung mga questionable ng mga claims sa doktor, gikan sa usa ka tambalanan, ang mga doktor po, mapiktuhan po, kaya di man to mabayad ang claims ngadto nila. So, everybody will suffer, Dr. Pidiamante. Oh, okay. Yes, because these all claims are under review. So, nire-review yan ng PhilHealth. Ako nila bayaran niya. Kaya nga merong portion dito yung mga denied claims eh. No? Yung ang question dyan is sana naman yung mga hindi naman na-deny at wala namang bakit hindi binabayaran for so long a time? Alright. Wherein in fact, the time frame that they have set upon themselves to review and to process all these claims is 60 days. Now, okay, given that the pandemic has caused management issues, okay, give us bigyan natin ng konting leeway. 2 months ba, 3 months ba, pero yung nasasabihin mo na hindi mo sasabihin kung kailan nila isa-settle yun, nagpapagdan yung health system din natin. Yun yung magiging repercussion yan, no? And all hospitals are involved in this. Yung government hospital natin, yung private hospital natin, involved yan lahat. Doc, being the president sa PGMA, din sa Jensen, pila ka hospitals karon ang sa imo lang nahibawaan, no, without actually mentioning the name of the hospital, pila ka hospital karon ni sa Jensen ang napiktuhan ni ining order gikan sa PhilHealth? All hospitals are affected by this kasi para mong pinutulan ng gasolina eh. Kahit may binawasan mo yung pambayad ng pambili ng gasolina, hindi yan makakarating sa paparoonan yan. No, they cannot fully develop. No, can they provide the best service that they can? Lahat ng hospital, and it's also, aside from that, it's also causing demoralization among the ranks doon sa hospital. Kasi lahat ng mga tao dyan, mula doon sa mga gwardiya, sa mga nurse, sa mga admin staff, alam naman nila na walang pera yung hospital eh. Hindi nakaka-claim eh. Alam nila yan eh. So it adds on to the misery that we are encountering every day. No? So kahit na sabihin natin, gusto na sana nila na mas malaki ng konti yung sweldo nila, yung mga benefits nila, yan. Hindi, how can you demand even? No, alam mo naman na hindi nakaka-kolekta yung mga ospital. Dok Piñamante, sir, kiningingon ni mo nga 14 months gikan pa tong June 2020. I think this is too much, no? Kaya kini 12 billion ang nakataya. So dako kay ning tabang sa mga hospitals para ang system sa hospital magpadayon siya. Pero ang issue nato din hikaron nga kining inyong problema, no? Hangtod kanusa ang inyong guma, kay inyong lastikudok ba? Nga magpailob lang mo ani? Mainat ba? Hangtod kanusa? Kay kung ingon ni ani ang sitwasyon, apektado tanan tani. Oo, apektado tanan ani. Ang time frame na dito sa public advisory sa mga grupo, sa mga doktor o mga hospital, we are going to attend to the claimant to PhilHealth patients until December 31, 2021. Kay maumampod na ang expiration sa insurance, no? But the period for reaccreditation starts
come October. So I would not know if things do not, if things would not push through, no? If the hospitals themselves will reapply. Okay. So doon ay posibilidad, doktor, nga ang mga tambalanan karon nga naigo sa maong crossfire dili na mo reapply for accreditation sa PhilHealth. So bahala na nganong dili ta accredited sa PhilHealth di ay. No. Well, that is kaya nga distress call ito eh. You know, the hospital system, the health system as a whole is in dire straits. Kay they can no longer take the losses, no, the floating losses as we may term it to be. Mura ba nagnaka kay karinderya sa katuig ka wag gibayaran sa imong mga suki. Right. No, na may suki man na. O mabuhi ka ng karinderya nimo. Okay, Dr. Fidel Pidamante, thank you so much for your time. Imong gi-spend dari sa Brigada News TV, Doc. Doon na kay gusto nga panawagan sa atong mga concern, no? Diri sa Jensan. Ang akong kuan lang daw. They have 2 wishes for Christmas. One is for the COVID to be controlled. We have for us to have proper prevention and control programs in the city. Aron we could spend Christmas with our families. Kahit ano lang ang kuan na yan, ano lang ang hanggan yan, okay lang yan. Importante, sama-sama pamilya. Ang ikalawa, sana mabigyan ng karampatang atensyon ito ng national government. Kasi buong Pilipinas ang involved dito. We're talking about the health system. Once the health system backs down, we will revert back to the time of pre-Ramos administration, yung bago tumating si Ramos, which is kanya-kanya tayo. And I promise you, during that time, the health-seeking behavior was very, very low, and we will have more morbidities and more casualties in the country. Sana yun ang dalawang wish ko for Christmas. Oh. Maayos na to. All right. Salamat, Dr. Fidel Pidamante, presidente nato sa Philippine Medical Association din sa General Santos City. Thank you, sir. All right, Brigada Ambal, no? So kantong mga bagong information from Dr. Fidel Pidamante. Imagine last year pa, June 2020, doon na di mga claims sa Brigada Ambal nga wala pa ma-release. 14 months na lagi daw. Ang ilang punto karon na wa man say supak Brigada Ambal nga doon ay memorandum circular gikan sa PhilHealth, pero kana lang tingali nga giklaro na sa PhilHealth nga doon ay 12 billion nga okay. O niya doon ay 6 billion nga questionable. Nganong dili man na nila ihatag? Ang questionable? Dili, katong dili questionable. Dapat ihatag na nila. Unsa pa may rason nga ilan ang pugnan. Ang point mo ko nato diri Brigada Carlo, kining singgit karon sa mga hospitals. Dili man lang kuno hospitals Brigada Carlo. Apil ning mga nagaano og dialysis. Tiyaw di mo na dialysis nga. Okay, kuan man na sila. Naman na sila benefit yapon sa PhilHealth. So daghan ni sila kining paanakan. Tiyaw di mo na kanang paanakan walay kwarta. Mga anak ang membro sa PhilHealth, walay kwarta. So delikado kayo. So naa naman di 12.7 billion nga nakaridi na. Di ba katong mga issues nato ng labay simana nga daghang kay mga unspent nga mga billions ng mga kwarta sa PhilHealth, no? Kaya karon nganong dili man na nila ma-release nga kwarta para ang kini mga hospitals nato Brigada Carlo makaserbisyo na og tarong ingon ni Doc Fidel ang ilang system maguba magod kung wala sila kwarta. Brigada Ambal, ang buhatan sa PhilHealth, nagtuman ra pud na siya lugar sa mandato. Wa man na ingon nga galisod-lisod ang PhilHealth kadto sa mga ospital, sa mga tambalanan nato. Wala man ako nagtuo ko wala intention ang PhilHealth nga lisod-lisodon sila. The only thing is there is a money of the people. It has to be protected also kay kining mga kanang granting kanang 6 billion nga claim nga questionable karon. Ug imuroy nang i-release dito. That is tantamount of neglect of duty on the part of the PhilHealth. Kadali lang ha. Atong kadali. Nindot. Nagikan sa atong viewers 4914 daghan jud ospital gisindikato sa claim sa PhilHealth.
kamatikod mo kabrigada sa panahon karon pandemic, daghan hospital nag-asinso. Ala ka. Nag-renovation sa ilang building tungod siguro na sa ilang illegal claims. Namatay kay na aksidente, dead on arrival na, gi-COVID pa sa hospital. Naunsa naman in tao ni? Gikan pod sa 6288, sir, tinuod nga dako og biling ang mga pasyente bisa normal ang sakit, ihulog dayon sa COVID. 9736, dako di ay og claim ang mga hospital basta COVID. Bantog, walay katapusan. Dami pala pera sa COVID. Daghan yun. Daghan kay doon naman sila classification. Doon naman sila case, no? So like ang critical case Brigadambal is over 700,000 pesos. Unya, giklaro to ni Mamahana ganina nga kung critical gani ang kaso, kinanglan zero balance gina. Mugawas na siya diha, bayran sa PhilHealth, critical ang sitwasyon, why bayranan ang pasyente? In fairness po, Brigada Carlos, sa PhilHealth, no? Dinhi po musulod ang dapat nga gwapo nga function sa PhilHealth. For instance, kanang reklamo karon sa itong mga viewers nga dili COVID ang sakit. Pagkabot dito, di doon arrival, kay nabanggaan. O diya, COVID tama na, tinuod mo na. Kagayan ko. Kagayan ko, na aksidente Brigadambal, na dapat sa ospital. Wa pa namatay, isopi man na karon. Nga pag-abot dito sa ospital, iswab daan. Dabi karon kay pag-swab, positive man. Positive. Di, gi-confine nila dito. Unya namatay man karon. Charge sa COVID. Krimen na yun. Dako kay kwarta hospital na to, 750,000. Ay, unsa pa. Pero, mao ni ingon ako, Brigada Carlo, nga mga kabrigada, nga mausad ning beauty karon sa gihimo sa PhilHealth, nga kining mga unscrupulous, mga questionable, dapat ila ning imbestigahan. Di imbestigahan na. Even before, wala pa COVID. Pero ang punto na to, nga way problema sa investigation. Mao na beauty sa ilang opisina. Pero ang katong nauki na nga 12.7, katong giingon ni Doc Piñamante, dapat i-release na to Brigada Carlo, ano ila pa man tupungan. Ako, sa may labot nila nga pungan man to nila. Ug ako po'y PhilHealth Brigadambal, all for one for all. No? Kay ang total amount is over 20 billion. Unsay pasabot niyo mo ng all for one and one sa to? All for one, one for all. So dapat damay tatanan ani. Damay tatanan kay. Ingon man gani si doktor nga. Apektado ang tanan nga mga hospital dinhi. Si Mamahana dili man siya motug-an og pila ka mga hospital. Well, atong respetuhan ang perspektibo gikan sa PhilHealth, no? Kay doon na kuno sila gi-hire karon nga additional na pulo ka mga abogado sa ilang legal office para mo check, mo investigate, no? Aning mga fraudulent claim. Pero I guess dito ra sila sa legal aspect. Kadto lang nakasala tingali ug unsay mga pertinent violations kay ilang nahimo didto unya unsay corresponding sanction. Pero sa medical aspect, ang abogado ay labot diha. Tama. Brigada Carlo, sa punto ni Doc Fidel Kina, matong ipangutanan ako siya nga, unsa na lang kataas ang inat sa inyong lastiko kay distress letter man to ilang gipadala dito sa distress letter. So ako kahapon gitan-aw na ko tong committee hearing ni Congresswoman Swansing sa Committee on Health, no? Unya sila mismo wa sila nalipay aning gihitabo karon tungod kay sa history ba nga nahitabo nga daghan kaayong kwarta nga unspent, daghan kaayong kwarta nga questionable, dili makita sa DOH, no? Sa DOH. Pero dito mismo sa PhilHealth. Sa PhilHealth, ang budget sa DOH naipila ka bilyon pila ka bilyon nga unspent sa budget na karon nga year. Pero sa PhilHealth Brigada nga Bal, walay unspent diha. Kana siya tanan ready for release as long as dunay clearance nga klaro gyud. Kana way nanikas ba? Gi-question lang. Question lang. So mao na nga ang panawagan karon ni Dr. Butch Piñamante nga unta mo action na gyud ang atong national government ani. Kay wala may mahimo ani ang atong local government diri sa Jinsan, sa region wala. So ang punto siguro niya murag si presidente mo ano na gyud. Presidente? Wala ba siya mahimo, ana? Ang presidente, bisan pag-order siya nga, okay, kanang 12 billion, i-release na ninyo. Bisan pag-presidente ka sa Pilipinas, umuhin siya nga i-release na ninyo. So long as, ang record din sa PhilHealth, wa pa'y clearance, wa pa maklaro, di yun na i-release, Brigada Bal. Bahalag mamatay pa mo diya. Bisan pag-order siya? Oo.
Yaw. Kasi mahimo na bahina. Eh, tungod may problema ang mga hospital. Na ay problema, Brigadang Bal. Unya, kini manggod, di manggod ingon nga problema lang sa ospital karon. Na ay mga PhilHealth officials kaniadto nakigkonsabo sa mga ospital. Unsa man itong giingon ni Ma'am Hana? Nga dunay mga ghost patient. Unya, o ghost patient ka, nga nung makalusot man ang payment, ana, kung wala pa'y sindikato dito sa ibabaw, sa PhilHealth. Oh. O asa na to karon ang akong pangutana, no? Asa na pud gahato sila karon? Katong mga nalambigit. Ang uban, wala na. Uban, gipangkiha na. Ipangkiha na. Oh, pero I hope nga wala na naibilin ng tadiha. Kaya ang mga buhaya, Brigadang Bal, wala lang sa PhilHealth, wala lang sa ospital. Naana sila sa mga ingana nga mga Naatanan. na may kwarta good. Oh, juicy kayo ang PhilHealth. Tiyan mo na nga, na mga doktor gani sa mga pribado o sa mga kanisa ibutan na nato kini sa gobyerno ng hospital. Ang reimbursement ang nagikan sa PhilHealth, Brigadang Bal. Ang reimbursement ila man ang bahin-bahinon. Gikan sa management kadto down sa ubos. Ang ila dihang mabahin gikan sa PhilHealth nga reimbursement. Equivalent po sa ilang sweldo. Oo, so ato nang itugutan gyapon. At least do natin assurance. Brigadang Bal nga member ka, PhilHealth member ka, bisan asa ka karon nga ospital kung Sulod masakit gyapon. ka, sulod ka gyapon kay duhaton na gyapon. gyapon ka. Alright lang. Dagang salamat ta mga kabrigada sa inyong pagtuto ka dinhi sa atong programa ang Encuentro sulod sa usa ka oras ug tunga dinhi sa atong programa. Brigada Carlo, hinaot kita nga unta kanang mga issues karon, labi na mga issues national ug lokal nga atong gihatag pagtagad, nakahatag taggamayng katinawan sa atong mga kaigsunan, sa atong mga kabrigada diri sa atong riyon, sa Suksergen ug sa Mindanao. Kining inyong alagad, Val Gilaran. Ako sab si kabrigada Carlo Guzman Duga-Duga. Mubarog alang sa kamatuoran, kangayan ug kagawasan. Kini ang programang Encuentro.